558 Radyo Trabaho RMN Networks at ng management. Importante diyan kasi sa COMELEC, malinis yung mga nagpapatakbo. Now, wala bang bahid? Pero kung may nakikita tayong bahid, ang bawat mamamayan maninindigan dapat. Sir, how are you, sir? Yes, sir. Sir Louis. Ito si Jing Paras. Yan po. May isang tao pagtulong ang tanging hangad. Pagmamahal sa kapwa siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jing Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat-dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Pero sa halip ng ito lahat, Ipa-Rush Kay ay Paras. Basta mayroon ikaw namang ay isang nasa mabuting tama, tao. ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Ipa-Rush Kay Paras. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabansa. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro, pitching in for Secretary Jing Paras and Radyoman Eli Saludar. Bago tayo magpatuloy, mga kabansa, may isa tayong flash report. Gobyerno nagpadala na ng panibagong note verbal sa Chinese Embassy kaugnay sa panibagong pambobomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito po si Radyoman 7 Rhea Mamogay. DZXL Flash Report. Tumungo na nga sa Chinese Embassy si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo dala ang note verbal kaugnay sa panibagong insidente ng pabobomba ng tubig ng barko ng China o China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Itong inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ambush interview dito sa Bulacan. Ayon sa Pangulo, kasama ng note verbal ay ang larawan at video ng nangyaring pambobomba ng tubig sa barko o ng barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Ang barkong ito ng Philippine Coast Guard ay ang magdadala sana ng supply sa puwersa ng pamahalaan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pagkatapos naman ng change of command ceremony para sa Philippine Army Commanding General na dadaluhan ng Pangulo mamaya, ay magpapatawag naman ng command conference ang Pangulo kasama yung mga kinaukulang ahensya ng gobyerno nang sa ganoy mapag-usapan ang mga susunod na hakbang kaugnay dito. Sinabi ng Pangulo na sa kabila na ayaw niyang pag-usapan ang operation details dito, magpapatawag
Nagpapatuloy naman anya ang pamahalaan sa pag-iit sa soberanya ng bansa at territorial rights sa harap naman ng hamon na ito'y batay na rin sa international laws at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon pa sa Pangulo na dapat makausap pa rin ng pamahalaan si Chinese President Xi Jinping dahil kailangan na talaga niyang magkaroon ng conclusion para rito. Natutuwa naman ang Pangulo na walang nasaktan o nagkaroon ng injury sa pangyayaring ito sa Ayungin Shoal. Ang problema lang na antalaan niya ang pagdadala ng supply sa mga sundalo sa BIP Sierra Madre pero ito ginagawa na niya ng paraan sa kasalukuyan. Kasama mo mula dito sa Bulacan, Radyo Manchete, Rhea Mamogay, Katakarim, and DZXL 558. DZXL Flash Report. Ang flash report kaugnay sa nagbabagang balita natin ngayong araw na ito. At sige, Enrique Manalo, magdala ka pa ng isang bulto ng notebook ng note verbal mo. Ha? Dahil hindi mo kasi ginagampanan ang trabaho mo. Secretary of Foreign Affairs ka pa naman. Career, na naturan, ay pinairal mo ang bobong utak. Dahil dito. At si Presidente Marcos naman, siya na nagsabi sa interview namin noong September 2021 na wala naman tayong problemang ganito bago mag-2010 ng panahon ni Noynoy Aquino. Pero bakit tayo meron ito ngayon? Dahil mula pa po nung kay Marcos, nagkaroon lamang ng pagkakambala ang ating relasyon sa China rito dahil binalahura ni Presidente Era Estrada ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, mga kabansa, o kung tawagin ay Second Thomas Shoal na pinakamalapit sa mga islang kiniklaim ng Pilipinas. Ulitin ko, kiniklaim, mga kabansa. Ang Ayungin Shoal ay 315 kilometers o 170 nautical miles mula po sa Palawan. Ayan, mga kabansa, no? So yan ang unang paktotum natin ngayon. 170 nautical miles ang Ayungin Shoal at dyan nakabalahura ang BRP Sierra Madre. Noong panahon ni Duterte ay tuloy-tuloy ang disturbances dyan ang sinimula ng panahon ni Noynoy Aquino. Pero nung magkasundo si President Erap at ang Prime Minister ng China noon, mga kabansa, wala hong nagiging sigalot na katulad nito. Wala hong sigalot na nangyayaring katulad nito. Nagsimula ito sa mismong narrative ni Presidential Candidate Marcos noong September 2021 na ito ay nagsimula lamang noong panahon ni Noynoy Aquino. Bakit ho, mga kabansa? Dahil pinatigil ng gobyerno sa presyo ng Estados Unidos ang tinatawag nating Joint Seismic Maritime Survey, understanding JSMU ng gobyernong China at ng gobyernong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero sila nung panahon ni Noynoy Aquino ay nagpapalusot, mga kabansa, ng oil exploration dyan sa Recto Reef. Ilagay ho natin sa tamang perspektibo lahat, no? Hindi puro emosyon ang ating gagamitin sa issue na ito. So ano nangyari? Hinarangan po ng mga Chino, ang oil exploration at yung Singaporean Survey Group na tinalaga ng Forum Energy. Sino may-ari ng Forum Energy? Magkaalaman na. Ang may-ari ho ng Forum Energy ay si
Anthony Salim, ang Indonesiang oligarch na nirepresentar ni Manny Pangilinan. Yan ang lagay natin sa tama. At sino si Manny Pangilinan? Manny Pangilinan po ay co-chairman ng Strat-based Albert de Rosario Institute. Sino naman si Albert de Rosario? Yan po ang Secretary of Foreign Affairs ni Noynoy Aquino. So, gumagawa sila ng gimmick dyan, mga kabansa, no? Gumagawa sila ng gimmick dyan para mag-explore ala Palawan ang mga Amerikano at mga Britanyo ala Malampaya, kung saan 10% lamang ay ibibigay sa Pilipinas. Yan ang problema. Pero, yan ho. So, anong ginawa nila? Sa isang okasyon, blinak ng Philippine Navy ship BRP Gregorio del Pilar ang 8 Chinese fishermen sa Scarborough Shoal. Hindi ko na pahahabain. Ito ay nagtagal ng kung ilang linggo, mga kabansa. Ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa ni Noynoy Aquino? Ano ang dapat niyong gawin kung kayo may problema sa Chino? Siyempre, diretso kayo sa Chino, kausapin nyo na mabuti, hindi ba? Yung ba ang ginawa niya? Hindi po, mga kabansa. Ang ginawa niya, inutusan ni Albert de Rosario, ang ating ambassador sa Washington DC na si Joey Quisha, para kausapin ang mga Chino. Hindi po, para kausapin ang mga Amerikano sa State Department. At ang mga State Department dapat ang kumausap sa mga Amerikano. Well, nung bumalik po ang impormasyon, pumapayag na raw ang Chino sa simultaneous withdrawal. So, pinalis ni Albert de Rosario ang ating barkong BRP del Pilar sa Scarborough, at diyan po tayo nawala ng poder. Hindi ho pinalis ng China ang ating mga barko dyan. Pinalis po ni Albert de Rosario at ni Noynoy Aquino. That is how we lost control of the Scarborough Shoal. Ayan, mga kabansa. Para ma-recover ang Scarborough Shoal, dinala ni Noynoy Aquino at ni Albert de Rosario ang usaping ito sa arbitral ruling, sa Permanent Court of Arbitration, isang private, voluntary, hindi po compulsory. Dahil kung compulsory po yan, under UNCLOS, yan po ay dapat dalhin sa International Tribunal for the Laws of the Sea, o yung tinatawag na ITLOS. Pero sa nila dinala? Sa PCA, Permanent Court of Arbitration, na venue, registry ng isang private arbitration. Ang problema, mga kabansa, tinuloy ng Pilipinas ang usapin miski na hindi nagpa-participate ang China. Anong klaseng arbitration yan? Anong klaseng arbitration yan? Alam natin sa basketball, sa NCAA, UAAP, may default pag hindi sumipot ang kalaban. Pero dito, arbitration to. How can you arbitrate when there is only one party? Sa arbitration, 3 ho ang partido. Yung protester, yung ipinoprotesta at ang referee. Dito ho, ang sumipot lamang ang protester at ang referee. Ang protester din ang gumawa ng kaso, ang protester din ang nagnombra ng mga hurado, ang protester din ang nagbayad ng pasilidad at mga sweldo ng hurado, mga kabansa. O magtataka pa ba kayo na pabor daw sa Pilipinas ang ruling ng 2016 arbitral? Hindi na. Well, anyway, mga kabansa, tapos, nung hindi susunod ang China sa desisyon ng arbitral ruling na yan, eto kayo, nag-iinganyo kayo. Alam niyo, mga kabansa, napakadaling solusyonan ang problema dito sa West Philippine Sea na tinatawag nila. Tinatawag na mga dilawan na West Philippine Sea. Very simple, and we will arrive at it. Balikan lamang yung usapan nung panahon ni Erap at panahon ni Marcos Sr. na pagka may papasok dyan ay
papaalaman ang mga partido para hindi magkaroon ng banggaan. Alam nyo, mga kabansa, explain natin mabuti. Okay, slide number 1, the importance of the South China Sea to the world. Ito ho, unang mapa natin ngayong araw na ito. Pinakikita ho sa mapang ito ang daloy ng trade. At sa langis ay 15 million barrels a day. Diyan po dumadaan yan, papunta sa China, papunta sa Taiwan, galing, all the way from the Middle East. No, yung pong nakikita nyo, malaking araw na yan, nanggagaling ang trade, papasok dyan, galing sa kaliwa, ladaan ng Malacca Strait sa Singapore, aakyat, papuntang South China Sea, tuloy, from Russia, pabalik naman to South Korea, papunta Japan and US Pacific Coast. Ayan. Hindi lamang yan, mga kabansa. Ang trade na dumadaan dyan ay equivalent to 2/3 of the trade for the whole world. The trade ng iba pa mga kargamento. Pero higit pa ho dyan ang importansya ng South China Sea. Because ang sinasabi nila, 5 times daw po ang reserve sa South China Sea ng oil and gas exploration. No? Pero punta tayo sa pangalawang mapa natin para maintindihan nyo, mga kabansa. Yan pong pula, makita nyo, mula sa puwitan ng Taiwan, pababa sa gilid ng Pilipinas, sa dakong Kanluran, padaplis sa Palawan, bumababa yung pula. Yun ho ang tinatawag na 9-dash line. No? Pababa hanggang Malaysia at aakyat all the way to Vietnam. Doon magtatapos. Para maintindihan ninyo. Okay? Ito hong 9-dash line na ito ang point of contention ng mga partido na dumulog sa nagsusubscriba dito sa arbitral ruling, mga kabansa. Pero papunta tayo sa pangatlong mapa. Ayan. Ano ang realpolitik dynamics na sumasaklob sa portion ng Spratly Islands? Huwag na tayong dumako pa doon sa bandang Hilaga. Ayan, makikita natin, mga kabansa, yung China, yung tinatawag na 9-dash line, pero meron pong claim dyan ang Pilipinas, ang Vietnam, ang Malaysia at Brunei. Ang Philippine claim ay yung pong orange. Ang claim ng Vietnam ay yung yellow. Ang claim ng Brunei ay yung blue lines. Ang claim ng Malaysia ay yung green lines. So makikita nyo, mga kabansa, na nag-o-overlap ang mga claims na yan. No? Nag-o-overlap ang mga claims na yan. No? See? Nag-o-overlap. So, ano ang base ng mga claim ng ibang countries dyan bukod sa China? On the basis of maritime entitlements dahil sa UNCLOS, 200 nautical miles from their shores. Pero ito ay karapatan lamang, mga kabansa, to explore what is under the water. At tandaan ninyo, ang UNCLOS ay inadapt lamang noong 1982 at naging effective lamang noong 1994. Okay? Itong linya na ito, ano ang ibig sabihin nito, mga kabansa? Ang claim ng China
ay hindi nila itinatalaga sa 9-dash line na ito. I-explain ko ho ng kaunti. Dahil ang 9-dash line na ito ay hindi patungkol sa entitlements ng China dahil sa UNCLOS, which only became effective in 1994. Ito po ay base sa historic rights. So, ang UNCLOS, nagbibigay lang ho ng karapatan yan, sovereignty rights of what is under the water. Yun hong nasa ibabaw ng tubig, at yung kalangitan remains to be international waters and international airspace. Technically, hindi ho natin pag-aari ang exclusive economic zone dahil doon lang tayo sa ilalim ng dagat. Kaya kung sino mang Poncio Pilato nagsasabi sa inyo na nag-aari tayo dyan dahil sa UNCLOS, sila ho ay nagsisinungaling. Iba ho ang panuntunan sa international law ng pag-aari. Ang pag-aari po can be acquired through many ways, and one of which is through historic claims. Saan nagsimula ang historic claim? Wag na saan nagsimula. Saan ang pinakamalapit na reference, mga kabansa, na ang historic claim ng China dyan? Ang Treaty of Taipei, mga kabansa, na kung hindi ako nagkakamali, ay inukit between the Republic of China, which was the UN representative then, and Japan. Inukupahan ho kasi ang buong, hindi ba inukupahan ang sphere of influence ng Japan, including the Philippines noong World War II? So isinauli po ang Philippines sa Amerika because we were still an American territory then. Ito hong kabuuan ng Hainan Island, Paracel, Spratly at Pratas, comprising the entirety of the South China Sea, was returned to the Republic of China by Japan in 1952 in the Treaty of Taipei. And immediately, ito po ay, ang claim po dito is that of an archipelago. In other words, this whole dotted line is being claimed as a single unit, a regime of islands sa kabuuan, mga kabansa. On the basis of sovereignty, hindi ho EEZ na sovereign rights lamang. Ano ang sovereignty? Pag-aari. Kaya nga tinurnover ng Japan eh. At noong 1971, noong i-acknowledge ng United Nations na ang People's Republic of China at hindi Republic of China ang dapat na representante sa United Nations, pinanganak ang One China Policy. Kaya lahat ng teritoryo na na-acquire ng Republic of China accrued to the People's Republic of China. Ayan, mga kabansa. So, ano ang diferensya nito? Ang pag-aari ang issue ng China. Anong issue natin? At iba pang mga claimant countries. Paggamit, karapatan lamang paggamit. So, yung karapatan na paggamit becomes debatable dahil pwede ka ba namang gumamit ng pag-aari ng iba? So, dyan ho nagkakaroon ng legalismo. At ang UNCLOS ay isa lamang tratado
na parte ng international law, sa kabuuan ng international law, mas madikit po ang effectivity ng sovereignty over sovereignty rights. In fact, sovereignty rights do not protrude sovereignty. Oh, maliwanag ho ba yun? Kung kayo may kapitbahay, pag-aari niya yung lupa, pero pwede nyo bang one day ay buksan na lamang yun at i-convert yun na inyong garahe? Hindi ho pwede. Ha? Makakarating kayo sa barangay, hindi demanda kayo ng kapitbahay nyo. Oh. So ano ngayon ang realidad? Diyan sa South China Sea. Punta tayo sa susunod na mapa. Dahil ho dito sa misleading claims ng mga ginagawa ng mga politiko, international politics at mga hegemons, mga makapangyarihang estado, inuudyukan. At dahil na nasa ambisyones din ng ibang mga isla, ng ibang mga paligid dyan, katulad ng Pilipinas at ng Vietnam. Meron din po tayong tinatawag na sovereignty claim. Yun nga lang, hindi kasi lakas ng claim ng China. Dahil ho, nung Presidential Decree 1596 at 1599, nagtalaga po si Presidente Marcos Sr. ng Kalayaan Island Group at nag-claim siya ng 10 to 11 islands dyan. At ang Vietnam, nag-okupa na rin. Ha? At ang Malaysia, nag-okupa na rin. At ang Brunei. At ang Taiwan. At dito makikita nyo yung mga different flags, no, representing the different occupied islands. Tingnan nyo mga kabansa sa bandang kanan ng Palawan. At sa bandang kaliwa naman yung T2 Island na tinatawag na Pag-asa. Ang distansya po ng Pag-asa sa Palawan, ito hindi ni-explain ng ating mga senadores, hindi ni-explain ni Manalo, hindi ni-explain ni Gibo Teodoro. Wala nag-explain ito eh. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Ang distansya po ng Palawan sa Pag-asa ay 505 kilometers o 273 nautical miles. Lampas na po ng 200 nautical miles allowed for an economic zone. Pero tingnan nyo na lang ang mapa, mga kabansa. Mula sa kanan, papuntang dulong kaliwa, doon sa may kumpulan ng mga bandera doon, makikita nyo may bandera ng Pilipinas doon, pinakamalayo, T2 Island. Pwede ba kayong pumasok dyan na hindi ka, ang posibilidad na kayo makakatagpo ng isang Vietnamese, isang Chinese, or for that matter, a Taiwanese ship? Anong posibilidad? I would say up to 90%. Bakit? Mula Palawan, papuntang Pag-asa, dadaan po kayo sa siyam na Vietnamese islands, sa 4 na Chinese islands, at sa 2 kiniklaim ng Taiwan. At bukod dyan, pinakita natin yung 9-dash line kanina na kinukonsider na teritoryo ng China. Aktibo po, 24/7 po ang patrolya ng Chinese Coast Guard dyan. Okay? Ayan, nandiyan sa inyong mapa. Pero in-explain man nila sa iyo. Ang pinakamalapit po yung nasa kanang bandang bandera ng Pilipinas, ayun, Second Thomas Shoal. Nandun po yung nakabalahura nating BRP Sierra Madre. Paglabas mo pa lang ng Palawan, paglabas mo pa lang ng 12 nautical territorial sea natin sa Palawan, from Palawan,
ang chances na makakatagpo ka na dyan ng Chinese Coast Guard Patrol, I would say, is 90% ang pinakamababa. Why? Because ang elemento po ng soberanya is actual occupation, isa, effective control and administration, pangalawa, and defense if necessary, pangatlo. They are patrolling the area because they are enforcing Chinese sovereignty. And later on, I will tell you why it's even to our favor. Ngayon, balikan natin yung Kalayaan Island Group. Ha? Ito na, Kalayaan Island Group. Itong Kalayaan Island Group, nag-demarcate si Marcos ng 230 square kilometers dyan, which is almost as big as Luzon. Ngayon ho, ito ho ang bone of contention sa PCA arbitral ruling. Sinasabi nila na yung 9-dash line ng China ay invalido. Sinabi po yan ng ruling. Pero sinabi rin ba sa inyo ng mga nagsasabi niyan na paragraph 574 of the Permanent Court of Arbitration ruling said that according to UNCLOS, the Philippines could not declare archipelagic baselines surrounding the Spratly Islands? Next slide, please. Ano nangyari? The arbitral ruling defined the islands claimed by the Philippines as mere rocks. Hindi po mga isla, kundi rocks. Hindi sinabi ng PCA na atin yan, ha? Sinabi lang nila na ang kine-claim natin ay mere rocks. Capable daw ng 12 nautical mile territorial sea paikot sa isla, bawat isla, but not 200 nautical miles of exclusive economic zone. At pangatlo, ito ang pinakamasakit, Kuya Eddie. It cannot be considered as a unit or regime of islands because paragraph 574 says could not declare archipelagic baselines surrounding the Spratly Islands. So kung tatanggapin natin yung 9-dash line, dapat parehong dokumento yan. Tanggapin din natin ang paragraph 574. Bakit hindi sinasabi ito sa atin ni Manalo? Bakit hindi sinasabi sa atin ni Manalo na matatalo tayo dito ng 230 square kilometers? Ganong sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na I will not lose an inch of territory. Ginagago mo, Secretary Manalo, ang ating Pangulo. You are deliberately miseducating our President. Why? Dahil ba asawa mo, Amerikano? Diretsahan na tayo. Kung walang 9-dash line, wala rin pong Kalayaan Island Group. At bukod dito, hindi naman, number 2, hindi naman binigay sa atin ng arbitral ruling na yan ang pagbabalik ng Scarborough Shoal sa atin. At pangatlo, sinabi rin ng Second Thomas Shoal cannot be a subject of claim for territory because it is during high tide it is underwater. It's only during low tide that it is over water. Kaya miski 10 pa ang barko ang ibalahura dyan, wala hong bilang yan. Sa basketball, not counted yan. So nabawasan pa tayo ng Second Thomas Shoal. Tingnan nyo dyan sa kaliwa. Nandoon pa yung polygon na drenowing ni Marcos Sr. Pero
sa pwesto po ni Marcos Jr., ito na tayo sa kanan. Nawala yung 230 square kilometers. Ginoong Bongbong Marcos, mag-aral ka nang hindi ka maging tanga. Gawa ka ng gawa ng polisiya, hindi mo naiintindihan ng... Puro kayo konklusyon, wala kayong mga premises. Oh. Tapos, ito pa sasabihin nyo. Oh. Katulad nito nangyari ngayon. Pakita natin itong mga headlights. Pakita natin itong mga headlights ngayon. Ayan, nabomba na naman ng tubig. Mga kabansa, ang ating Coast Guard. Bakit? Pumapasok ko sila sa poder na may counterclaim ang China. May stronger claim ang China at pinapatrol ng China. Bakit hindi nagkakagulo bago dumating si Noynoy Aquino? Dahil noon po, pag may papasok dyan para i-resupply ang ating mga marino sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre, nagsasabi muna na papasok kami dyan, pinaabisuhan ng Chinese Embassy. At katulong pa ang Chinese Coast Guard papunta sa Ayungin Shoal, ginagwardyahan pa tayo. Bakit kailangan tayong gwardyahan? Aba mga kabansa, meron hong isang malaking ahas dyan. At sinasabi nila na harassment daw itong mga senadores babones. This Congress of Baboons. Na sinasabi, ayan, yung Vietnam, pakita natin ang presence ng Vietnam. Ayan ho mga kabansa. Hindi ho nagpapatrolya dyan ang China dahil sa Pilipinas. We are a very small factor. And they know we don't mean any harm. All they're asking for is collaboration. Pero tingnan nyo ang presensya. In April 2023, there were 9,089 Vietnamese fishing vessels operating in the South China Sea. At yan po ang satellite picture. Yan po talaga ang pinapatrolya ng China, hindi tayo. Anong ginawa natin? Kinuha pa natin kakampi itong, alisin mo China dyan, baka hindi tayo abutin ng 2 araw dyan, itaboy tayo dyan palabas Ano ang katwiran ko? Ay, simple lang. Kinuha na ho ng Vietnam ang Parola Island na tinatawag na Southwest Kay. Hindi ko lang matandaan kung anong taon yun. Hinikayat ang ating mga marino na lumipat sa birthday, sa isang party doon sa Northwest Kay, sa North Kay pala, at sa Larga Vista, mga kabansa, nakita ng mga marino natin, na may mga babae pa at nagkakareoke pa sila ron, at maraming serbesa at alak. Aba, excuse me for the word, nalibugan ang ating mga marino at pumunta doon sa party ng mga Vietnamese. Pagbalik na kinabukasan sa Parola Island, hindi na sila makabalik mga kabansa dahil mga kabansa, meron ng mga machine gun nest ang Vietnam doon. Yan ang sinasabi ko. Tayo ba inagawan ng China ng isla? Show me. Pero tayo, nakagawa na tayo ng Vietnam, ng isla. Nandiyan ba yung recording nung fisherman
na nagbigay ng testimonya tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Pero bago yan, parinig muna natin itong cut ni Johnny Ponce Enrile, tungkol dyan sa pagdadala ng isang resolusyon sa UN General Assembly. Oh, naku, teka, hindi ko ito mababasa. Subukan natin. Stupid! Stupid! Hindi ako nagsabi niyan, mga kabansa, baka sabihin nyo ako nagsabi niyan. JPE cuts down UNGA bid. The others who say so are kibitzers. They do not have the knowledge, experience, and stature to define the policy of the country. Ayan, mga kabansa. I move to present before the United Nations General Assembly or UNGA the continued incursion of Chinese vessels in the West Philippine Sea is stupid. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce really said yesterday. Senators adopted last August 2 a resolution condemning China's presence in the West Philippine Sea while giving the executive branch the option to raise the conflict before the international body. Senate Resolution 718, which was largely, Bako, nagluluko ang aking lampara. Based on the resolutions of Risa Hontiveros and Senate, President Juan Miguel Zubiri called on the government to raise the issue of Beijing's bullying and acts of provocation before the UNGA and really rebuke the Senate move as preempting President Marcos' mandate. Ang presidente po, mga kabansa, ang chief architect ng foreign policy ng any country. Only the president, sabi ni Enrique, can define foreign policy for this country. No one else can. The others who say are kibitzers. Ayan. They do not have the knowledge, experience, and stature to define the policy of the country. Livid. Oh, yan. Imagine if everybody will be involved in the definition of foreign policy. Who would China, or for that matter, any country believe? They just don't know what they're doing. The legislative can't intrude on the executive functions. That's the reason for our forefathers enshrining the separation of powers in the Constitution so that none of the branches become too powerful to convert government to totalitarianism. Yan ho ang ginagawa ng mga senadores babones. Karamihan sa kanila. And I am accusing you of irresponsibility bordering on an act of treason for betraying public trust. All you senators who push that. You are putting our country in the clear and present danger of losing 230 square kilometers of our territorial claim and making Senator Bongbong Marcos para nyo trinatong isang paslit. Binababoy nyo ang inyong Pangulo who has promised that he will not lose a single inch of territory. Anong inch? Bongbong, pag nakinig ka sa mga senadores babones na yan, those Congress of baboons, you will lose not 1 inch, but 230 square kilometers. Pero ang kanyang kapatid, si Jaime Marcos, ito naman ang sinabi. Mga kabansa, ito ang video ni Jaime Marcos. Ayan. Itong kapatid, medyo palabas natin yung video na yan. Ano na po na binomba ng China Coast Guard, yung Philippine Coast Guard po natin?
nabalitaan ko, pero wala pa akong maliwanag na report. Kaya nag-iintay ako bago magbigay ng isa pang mapusok na statement. Kasi alam ninyo, ang paniwala ko sa yamot natin sa kanila, sa galit natin, sa pambubuli sa ating mga mangingisda at mga sundalo at Coast Guard, ang totoo, kinakailangan talagang ma-de-escalate, mabawasan ng tension dyan. Kasi walang mangyayari sa giyera, kundi gulo, kamatayan at dugo. Ayan. I-de-escalate, sabi ni Madam. Isa sa mga natitira pang matatalino, hindi membro ng mga senadores babones. At si Alan Cayetano naglahad din ng mga klarifikasyon ukol sa polisiya ni Duterte at kung bakit naging friendly ang relationship ng China with the Philippines during Duterte's time. Hindi rin siya membro ng mga senadores babones. Congress of Baboons. Hindi ko ho inimbento yan. Ang tawag ho sa grupo ng mga unggoy, according to the dictionary, is Congress. Pero ano talaga? At sino talaga nang gagatong dito? Yan ang magandang istorya. Di yan hong mga kasabwat. Sino ba mga kasabwat niyang Forum Energy na yan, ng Manny Pangilinan na yan, at ng Albert de Rosario na yan? Ang Albert de Rosario Institute po ay ahente ng Center for Strategic and International Studies ng Estados Unidos based on Washington, D.C. At tumatanggap ng pera yan from institutions like the National Endowment for Democracy, which is the covert version ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Tayo ho ay pinaglalaruan. Alam niyo ba ang Estados Unidos ay nagpasa ng $500 million under the America Competes Act just a few months ago. And now it is in force. Kung saan ang objective niyan is to demonize China. Ang tanong ko lang, bakit tayo, mga Pilipino, gustong-gusto natin na nasa parte tayo ng problema? Bakit hindi tayo maghanap talaga ng solusyon? Si Duterte nakakita ng solusyon. Si Marcos nakakita ng solusyon. Si Erap nagkamali, pero nakakita ng solusyon. Si Gloria Macapagal nakakita ng solusyon. Dahil sa emosyon natin, sumasakay tayo sa eroplano ng Amerikano na naghahanap ng kaaway. Hindi ko maintindihan yan eh. Kaya nga yung unang libro ko, ang title, which I published in 2015, which initially discussed also certain aspects of the South China Seas and our claims there. Alam niyo ba ang first line ng aking libro? The Philippines has a claim to the South China Seas. And China has a conflicting argument. In international law, ang sabi ko, this is called a territorial dispute. How do you solve a dispute? Okay. Kung gusto nyo, yung biblical proportion, tumawag ka ng dalawang kapatid mo, magsumbong ka sa kanila. Kung hindi ka pa magsapat yan, pasama ka doon sa dalawang kapatid mo, pumunta kayo sa elders para kayo'y maliwanagan. Kayong dalawang nag-aaway. But all throughout, magkaharap kayo. Wala hong dispute, walang gulo na mariresolba
kung ang kalaban ninyo ay hindi nyo kakausapin. Anong ginawa ni Noynoy Aquino? Dinala ho sa, akala niya, husgado. Ha? Pero lahat naman ng lawyers niya, Amerikano at mga Ingles. Kaya ang pinursu nitong mga Amerikano at Ingles ng mga abogado ay yung interes ng Amerika at interes ng Britanya. Unless sasabihin nyo sa akin na ang solusyon ninyo para maresolba ang gulo ay gera. Yun ang pinatutungkulan ni Aimee Marcos. Walang pupuntahan yan. Yun ang pinatutungkulan ni Duterte. Sabi pa ni Duterte, China is in possession of the territory. Bakit napakahirap para sa'yo? Ha? Kumparing Enrique Manalo na makipag-coordinate sa Department of National Defense at sa Department of Transportation dahil sila in charge ng Philippine Coast Guard. Na ipagbigay alam sa Chinese Embassy pagka meron tayong resupply mission na papasok dyan. Eh, ikaw man ang gwardiya sa gabi. Gabi pa naman kayo kung pumasok. Kung kayo man ang gwardiya sa gabi at merong biglang nagkakalampagan, sa loob ng iyong bakuran na binabantayan, anong gagawin mo? O di siyempre, i-challenge mo. Who goes there? Ayan. Di ba? Challenge kayo. Who goes there? Please identify yourself and your intention. Ayan. Dahil na-sorpresa yung mga gwardya, yung mga nagpapatrolya. Ayaw tumigil itong barko natin. Ayaw tumigil itong mga Coast Guard natin dahil napasok na rin yata ng mga Amerikano ito. Ang pangalan ng ahente nila dyan sa Coast Guard, J. Tariela, na ngayon ay fellow pa at naging scholar pa, nag-aaral pa ngayon sa Hawaii, sa East-West Center. Pinadala ng Center for Strategic and International Studies. Espiya ng mga Amerikano. Nakapasok sa loob ng President's Coast Guard. At yung mga elemento dyan, ng mga baka nga nagkabayaran na dyan Dahil korap ho ang mga tao dyan sa Coast Guard. Bakit ko sinabi yan? Aba mga kabansa, 8 milyong piso ang kotse, ang Land Cruiser niyang si Commandant Artemio Abu. At binili ho yan ng kulang-kulang 5 milyon at naggumastos pa ng kulang-kulang 4 na milyon para gawing bulletproof. Bukod pa yung binili nila na 36, about 30, more than 30, Isuzu Mux. Hindi ko maintindihan kung saan nila gagamitin ang Land Cruiser at lampas 30 Isuzu Mux para sa pagpapatrolya ng ating mga karagatan. Ano ba yung mga yon? Lumulutang ba sa tubig yung mga Land Cruiser at yung mga Isuzu Mux na yan? Ang gara ninyo! At wala kayong permiso sa budget secretary. Kaya graft and corruption yung ginawa nyo. So yan mga kabansa. Ano ang solusyon? Aba, China pa ang nagbigay ng solusyon. According to Juan Silian, they're willing to go on joint exercises and joint patrol with our Coast Guard. O, pag nag-joint patrol kayo, magkakabanggaan pa ba kayo? Pwersado kayong mag-collaborate against a bigger threat. Immediately, that is Vietnam. Pinakita ko sa inyo yung mapa ng almost 10,000 ships present.
Ha? In one shot, satellite shot. Oh. Alam niyo, kung kakausapin natin ang Chino, makukuha natin ang gusto natin. Because yung ating Kalayaan Island Group is an archipelago that we are claiming within their bigger archipelago. Our archipelago claim is only in the Spratly Islands. Ang kanilang archipelago is the kabuuan ng South China Sea. At tayo pa inoperan. Malambot ang puso ng mga Chino sa atin. Inoperan pa tayo ng joint oil exploration on a 60-40 basis. 60% ang Pilipinas, hindi ho 10% katulad ng Maalampaya. Hindi ba tayo pinapaboran yan? Anong pahiwatig? So pag tayo nagjo-joint patrol dyan, makakagulo ba ang Chino at saka Pilipino? Hindi ho. At yung mas malaki pang threat na nagsususog na ng mga armaments dito, tinatawag nilang prepositioning for our defense. Ikaw, Gibo Chidoro, nagsabi ka sa iyong inaugural speech that the solution to the problems in the South China Sea is the confliction. Ikaw, bilib ako sa term mo. It's an original term. Deconfliction. It is an even richer word than the de-escalation of Madam Amy Marcos. So go back to your vocabulary, Gibo Chudoro, and deconflict the area through joint patrols with China on the side of the solution. Not on the side of the Americans na nanggagatong dyan, na nag-iinganyo ng patingtero at nag-iinganyo ng megaphone protest para magalit ang mga Pilipino sa mga Chino. Ano ba ang ating objective dyan? Peace and development o gera? Mamili po kayo, mga kabansa. 2:31 na nagmamadaling hapon. Ito buong muli ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagpapasalamat in behalf of Secretary Jing Paras and Radyoman Eli Saludar. Maraming salamat po. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Pinalakay ang mga nagbabagang issue tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Mabilis umaksyon dito sa RMN DZXL 558. Santon Plus Herbal Capsule, ito po ay may tagline na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasan tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili po sa mga butika at ngayon ang Santon Plus Herbal Capsule available po ito sa South Star Drugstore, PGP, The Generics Pharmacy at Watson's Drugstore. Hanapin lamang po yung may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan kapag kayo po ay bibili. Sabayan din ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno po sa energy dahil sa ito po ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ng mga karamdaman na dala po ng virus at bakterya bag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas po ng Santon mabibili po sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayo tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabajo sa 0927-499-1276. Hanapin po si Ray Albesa o kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Avenue, Quezon City. At samantala mga kababayan, nako, alam nyo naman di ba? Parahon na po ng tag-ulan, yung ubo, sipon, lagnat, o trangkaso. Iba naman nangangaba na, nako, baka may COVID ka na. Mag-Premium D3 na po ang bago at tinalakas na food supplement na kayang tulungang labanan ng mga bakterya at viruses dahil meron po itong lauric acid
na makatutulong para maiwasan ng mga karamdaman ang Premium D3. Meron po yung moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system dahil sa mataas na antioxidant properties nito.